Excellencies of the Diplomatic Corps, Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Arminio Coloma Jr., former Secretary Marojas, General Hernando Riveri, the Chief of Staff, the Major Service Commanders, Lieutenant General Jeffrey Delgado of the Air Force, Lieutenant General Eduardo Año of the Army, Vice Admiral Cesar Tacad, the Flag Officer in Command of the Philippine Navy, Major General Romeo Tanalgo, Major General Glorioso Miranda, Lieutenant General Ricardo Bisaya, Lieutenant General Nicanor Vivar, Vice Admiral Alexander Lopez, Major General Ray Leonardo Guerrero, Congresswoman Mercedes Alvarez, Congressman Gary Alejandro, local government officials present, foreign defense attachés, awardees of the 80th AP anniversary, officers, men and women of the armed forces, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Huling AFP anniversary ko na po ito bilang Pangulo at Commander-in-Chief. At sa araw na ito, hindi ko maiwasang sariwain ang panata ko sa sambayanan. Pagbaba ko sa pwesto, makikita natin ang malaking pagbabago. Tumutuo po tayo rin. Ang layo na talaga ng ating narating kumpara sa sitwasyong ating pinanggalingan. Kitang-kita naman po kung nasa na tayo ngayon. Sa nakalipas na mga taon, sama-sama natin binago ang imahen ng Armed Forces of the Philippines. Mula sa hukbong napabayaan matapos ang isang dekada ng kasinungalingan, pandaray at pagnanakaw sa pamahalaan, pinatatag natin ang inyong hanay upang maging isang mas moderno, mas handa at mas maasahang kasunduluhan na ang tanging interes ay taguyod ang kapakanan ng ating mga boss. Mainam ho sigurong ibahagi ko sa inyo ang minsan binanggit sa akin na sa palagay ko ay kuhang-kuha ang punto ng positibong transformasyon na ganap sa AFP. Dating araw, dahil kulang sa gamit, ultimong purple na backpack mula sa isang fast food chain, bit-bit ng isang kawal sa mga sensitibong operasyon. Ang aking apo, di na nga angkop bilang equipment, napakatikad pa yata ng purple na backpack para sa operasyon sa gubat. Sa paggamit ng ganitong bag, para mo na rin nilagyan ng bullseye sa likod ang sundalo. Ito po mismo ang kalagayang binago natin sa pagsusulong ng agenda ng mabuting pamamahala. Nang sinabi natin walang maiiwan sa daang matuwid, binali natin ang siklo ng pagsasantabi sa pangangailangan ng mamamayan, pati na ng ating sandatang lakas. Gaya nga ng idiniin ko nang unaw akong humarap sa inyo bilang Commander-in-Chief noong Hulyo taong 2010. Kung hindi natutugunan ang mga pangangailangan ng bawat sundalo, paano matutugunan ng bawat sundalo ang pangangailangan ng sambayanan? Masasabi ko nga po, talagang full circle na po tayo. Ngayon, saan ka man bumaling sa AFP, makikita mo ang malawakang pagbabago na patunay na nasa likod, harap at tabi ninyo ang inyong gobyerno at ang mamamayang Pilipino. Tingnan na lang natin ang mga nais sa kutuparang big-ticket items para sa modernisasyon na inyong hukbo. Ang tatlong naunang administrasyon sa atin, 45 na proyekto ang naipatupad na may kabuuang halagang 31.75 billion pesos. Sa inyong pakikisa, nagawa nating tapatan at higitin yan. Ngayon, meron na tayong 65 mga proyektong nakumpleto at ang nailabas na budget para rito mula nung maupo tayo ay nasa 56.79 billion pesos. Bukod pa rito, ang pagpapatupad natin sa medium-term capability development hanggang sa taong 2017. Aabot po yan sa 83.90 billion pesos. Ngayon ho, narin ang malalaking asset para lalong lumakas ang inyong lifting capability, lalo na sa panahon ng sakuna. Ang mga dagdag nating C-130, ang tatlong C-295 medium lift transports, ang dalawang landing craft heavy mula sa Australia at maging ang iba't ibang troop carrier trucks. Narin na rin ang mga modernong replay at baril at night fighting system bukod pa sa ibang kasangkapan para mas epektibo magampanan ang inyong mga misyon. Para naman sa mas mabibigat na operasyon, nariyan ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Gregorio del Pilar, pati na ang mga bagong combat utility at attack helicopters, ang inyong mga multi-purpose attack craft at mga armored personal carriers. Sa loob din ng ating administrasyon, sa unang pagkakataon, matapos ang isang dekada, meron na muli tayong makabago at matikas na mga fighter jet. Lumapag na ang unang dalawang unit sa binili nating 12 FA-50 fighters.
at asahan ninyong darating ang mga kaskwadron nila bago matapos ang taong 2017. Nabanggit ko na ang mga bagong C-130 Landing Craft Heavy, idadagdag ko lang na hindi pa tayo tapos sa pagpapalawak sa ating naturang hukbo. Balak pa nating mapasakamay ang mga bagong frigate at strategic sealift vessel, pati ang mga long-range patrol at close air support aircraft at iba pang kagamitan gaya ng engineering equipment. Kasama din ho natin ang US at ang Japan, ang dalawa sa tatlo nating strategic partners sa pagpapalawak sa kakayahan at kaalaman ng ating AFP. Kung medical services naman ng AFP ang pag-uusapan, nariyan po ang bagong pasilidad sa Camp Bautista Station Hospital sa Sulu, pati na ang pag-upgrade sa operating room ng AFP Medical Center sa Quezon City. Nariyan na rin ang mga bagong field ambulance, pati na kinakailangan para sa first forward medics. Patuloy naman tayong nakatutok sa pagbili pa ng karagdagang medical at dental equipment para sa buong AFP. Kasabay ng lahat ito, patuloy din nating tinutugunan ang pabahay ninyo sa pamamagitan ng AFP PNP Housing Program na 99% complete na po ang Phase 2. Tinasan din natin ang inyong subsistence allowance ng ating mga sundalo, polis at iba pang kasapi ng uniformadong serbisyo. Pati na rin ang buwan ng combat pay na mga kawal natin sumasabak sa operasyon. Narin din ang livelihood programs para sa mga kawal, aktibo man o retirado. Patuloy naman ang ating mga hakbang upang tuluyang maitaguyod ang isang makatarungan at patas na sistemang pampensyon para sa mga tagapagtanggol ng taong bayan. Bilang mamamayan, meron ho kayong mga benepisyong hindi naiiba sa tangan ng iba nating kababayan. Halimbawa na ho nito ang mas pinalakas at pinalawig na PhilHealth. At ang ating gusto pong idiin, talagang pinagsisikapan ng inyong gobyerno maihatid sa inyo ang serbisyong inaasahan ng bawat Pilipino. Ang tanong ko nga ngayon, sa lahat ng ito, may makakapagsabi ba bang pinabayaan ang ating kasunduluhan sa tuwidadaan? Siguro naman po, malinaw na magkakasama tayong umaangat sa kabanatang ito ng ating kasaysayan. Personal ko nakita kung paanong lalong lumakas at naging mas epektibo ang ating AFP sa paglilingkod at pagsusulong ng kaayusan at stabilidad na susi para lalong lumakas ang kumpiyansa ng iba na tumaya sa Pilipino. Sa bawat intelligence briefing at mission update na ibinahagi sa akin at maging sa mga kwentong ipinaabot ng inyong mga pinuno at commanding officers, naging saksi ako sa mga sakripisyo at pagsisikap ng ating mga kawal na buong tapang, buong kagitingan at buong loob na ginampanan ang sinumpaang tungkulin. Madalas nga ho, ako kasama ng liderato ng ating AFP ang tanging nakakaalam sa mga misyong inyong napagtagumpayan na ang naging kapalit ay blood, sweat at maging tears ng inyong hanay. Kinikilala nga natin ang mga sundalong nagpamalas ng husay kasama ng ating kapulisan noong inatake ang Zamboanga City. Sa araw-araw na pagtutok namin sa sitwasyon sa lungsod, personal namin nakita ni Secretary Bolts at Secretary Mar ang kahandaan ng mga nasa panig ng pamahalaan na itaya ang sariling buhay para mailigtas ang mga nabihag at maibalik ang kaayusan sa syudad. Lahat tayo talagang napabilib naman sa paninindigan ng ating mga Marines na nagtatanod sa West Philippine Sea. Sila at ang iba pa nating mga kawal ang nagbabantay sa mga liblib na bahagi ng ating teritoryo. Sa labas ng ating bansa naman, nariyan ang ating peacekeepers, gaya ng mga nadestino sa Golan Heights na kahit malagay sa dehadong posisyon ay talagang ipinamalas ang diskarte, talas ng isip at kahandaan ng ating lahi na gawin ang tama. Di po natin pwedeng di mabanggit ang mga kasapi ng ating hukbong humarap sa patong-patong na pagsubok upang mapaglikuran ang ating mamamayan. Ang mga sumaklolo para sa mga kalamidad gaya ng bagyong Sendong, Pablo, Yolanda, Santi, Ruby, Lando at maging kina Nona at Onyo. Special mention ko na rin ang mga kasapi ng Air Force na di kailanman nagreklamo kahit mataas na ang operational tempo sa panahon ng mga pagsubok na ito. Narin din ang mga sundalo naghahatid ng serbisyo at kalinga sa malalayo nating pamayanan. Sila po ang nagsisilbing tanglaw sa mga nasa laylayan at pinagsasamantalahan. Banggitin ko na rin ang lahat ng kasapi ng ating uniformadong hanay na nagambagan para masigurong ligtas at mapayapa
ang pagbisita ng ating mahal na Santo Papa at ng mga leader ng APEC at kanilang mga delegasyon ngayong taon. Dito ko nga ho nakikita ang di mababaling ugnayan ng iba't ibang sangay ng ating security sector. Ito rin ang matibay na relasyong nasasaksihan ko sa pang-araw-araw na pagdadamayan na makasapi ng ating Presidential Security Group. Mga kasama, sa ngala nga po ng ating mga boss, tanggapin ninyo ang aming taus-pusong pasasalamat para sa hindi matatawarang serbisyo ng bawat opisyal, sundalo, reservist at kawani na bubuo sa kagalang-galang na sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa inyong pagpapakitang gilas, talaga namang hindi nakakabigla ang panibagong tibay ng tiwala ng ating sambayanan. Masasabi naman nating naging mapalad tayong magkaroon ng isang matatag at epektibong liderato sa DND at AFP na talagang kasangga natin sa daang matuwid. Mula kay Secretary Bons Gasmin na noong pa man ay kasama na natin sa pagtulak ng reforma, nariyan din ang inyong kasalukuyang Chief of Staff na si General Hernando Ereberi at ang mga dating mga hepe. At ang inyong mga kasalukuyan at dating service commanders. Lahat sila kilala sa kanilang galing sa pamumuno, profesionalismo at katapatan sa pagtupad ng atas. Sa bawat sandaling maaaring magdulot ng kabatalinlangan, nariyan sila, sumagot sa bawat tanong ko. Nagpatupad ng anumang utos ko at talaga nga naman pong nagsakripisyo para di na tumawid pa sa publiko ang anumang pangamba. Ididiin ko naman po, ngayon nga papasok na tayo sa huling 6 na buwan ng ating administrasyon. Malaki ang inaasahan sa atin ng ating mga boss. Malinaw ang kanilang atas. Patuloy na maglingkod na walang ibang pinapanigan kundi ang taong bayan. Patuloy na suklian ng serbisyo ang kalingang ibinibigay sa inyo. Patuloy na maging lakas at sandigan. Sa susunod na taon, nakaatang sa ating balikat ang tungkuling siguruhing magiging matiwasay at matagumpay ang paparating na halalan. Ito na ho ang last mission ko para sa inyo. At bilang inyong Commander-in-Chief, tiwala nga akong iisa lang ang kumpas ng inyong susundan. Ang gawin ng tama, makatwiran at makatarungan para sa ikabubuti ng bayan. Sa natitirang 172 araw ko po sa panunungkulan, makakaasa ko yung dodobling ko ang sigasig upang masigurong makakamit natin ang isang Pilipinas na di hamak na mas maganda kaysa sa ating dinagdan. Isang bansang nagsisilbing lunsaran na malawakang kaunlaran. Tunay nga pong napakalaking karangalan para sa akin ang makapaglingkod bilang Commander-in-Chief na isang sandatahang lakas na di nagpapadaig sa anumang hamon at sumasalamin sa pinakamatatayog na ideal ng lahing Pilipino. Bago po ako magtapos, kanina ko pa tinitingnan yung Mount Arayat. Naalala ko po yung sabi ng lolo ko nung araw, na pag sumaraw malaman kung ano yung klima sa darating na araw, pag nakita raw po yung tuktok ng Arayat, ibig sabihin raw po nun, walang ulan na parating. Ngayon po, maliwanag ang tuktok, umaasa po tayong simbolo rin yan, na talaga naman paliwanag ang kinabukasan, di lang ng sandatahang lakas ng Pilipinas, pero pati na rin po ng buong sambayan ng Pilipino. Magandang araw po, maraming salamat po. Kumanda.